Patuloy na mga pag-ulan ngayong araw ng undas. Diyan sa may bandang Southern Luzon, kalimitan sa silangang bahagi ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon, inaasahan na ngayong araw ng undas. Mula Metro Manila at hanggang Central Luzon, asahan magiging maulap ang maghapon natin at asahan ang mga ilang kalat-kalat pag-ulan. At nalalabi ng bansa, especially sa bandang Visayas at Mindanao, ay iral pa rin ang malinsang panahon, katamtaman at humid na panahon. Yung binabantayan natin na nakaraang linggo pa na isang bagong low pressure area nakataas na sa may Micronesian region o sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Nobyembre 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:04 na ng umaga. Ayon sa aking current conditions, may nadetect na near showers. So magdala po ng pananggalang sa ulan sa Metro Manila dahil unti-unti na nga nagkakaroon ng mga ilang pagkalat-kalat na pag-ulan according sa aking weather page sa Pimo Weather. Merong malapit na inuulan daw malapit dito sa bahagi ng Metro Manila area. So paghandaan po mga folks, lalo na sa mga dumadalaw ngayon, sa mga puntod ng mga mahal natin sa buhay na nanyuyumao na, at least ay mapaghandaan ninyo ang paparating na ilang pag-ulan. So far may mga mauulap sa bahagi ng silangang bahagi ng Luzon, especially mula dyan sa may bahagi ng Isabela, pababa na yan ng Southern Luzon, kabilang na ang bahagi ng Bicol region pa rin, mula Camarines Norte na lang bahagi ng Bicol, pa hanggang dyan sa may bandang Catanduanes area. Kung saan naka-embed pa rin ang low pressure area, pero sa aking tropical cyclone sector, tinawag na itong tropical wave na lamang imbes na active low pressure area. Kasi nga, gaya na aking analysis kahapon pa ay naka-embed na to, humalo na kasi ito sa shear line kaya nanatiling mataas yung kanyang convection, pero wala na itong masyadong sirkulasyon na nagagawa habang ito ay patawid ng Luzon area ngayong araw. At makikita sa aking lightning detection system, may hanggang 39 lightning strikes ngayon ang nadetect ng aking aparato, lalo na sa bahagi ng Quezon Province at baybayin sa silangan ng Bicol region at bandang Baler, Aurora, at dyan sa bandang Isabela at Cagayan. Dyan sa malapit sa may Burnham Rise ay may mga pagkulog at pagkidlak. So medyo ingat po at restrain muna sa mga mangingisda at lumapit dyan sa area na yan dahil medyo delikado pa. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at may malapit na nearby showers dito sa amin sa Caloocan City. So expected sa kung saang lugar man sa Metro Manila ay magdala na at siguradong inuulan na sila ngayon dyan. At mostly cloudy dito sa amin sa Caloocan. Expected yan maghapon po sa bahagi ng Metro Manila, kabilang na ang Central Luzon hanggang sa ilang bahagi ng North, Eastern at Northwest Luzon area. Dahil nga sa extended ng shear line na naka-embed pa rin sa low pressure area. Sa ating lowest temperature na natala ngayong araw, kaninang 7:23 AM, ngayong umaga lamang, nasa mababa ito at 26.2 degrees Celsius. Kapon nakapagtala kami ng medyo malinsang ang panahon na temperatura at 34.7 degrees Celsius kapon nito ng tanghaling tapat, 12:26 PM. Ibig sabihin lamang nito ay mataas din ang aming heat index na nasa 43.7 degrees Celsius. Ngayon, kung titingnan natin, hopefully, updated po ang heat index ni Pag-asa dahil November 1 kasi ngayon, maaaring walang pasok sa kanila sa bahagi ng gobyerno pero hindi dapat tama yon. Ibig sabihin lamang hindi naka-automatic link yung kanilang weather systems sa mga iba't ibang personnel na Pag-asa. Dapat kagaya sa akin na kahit saan ka man magpunta, kahit mag-beach ka pa o kahit namamasyal ka pa sa ibang bansa, nakokontrol mo pa rin dapat yung center ng weather systems mo para updated dapat lagi kayo sa mga real-time events. Hopefully updated si Pag-asa. Mukhang updated si Pag-asa this time. At kung titingnan natin sa heat index, kahapon noong October 31, 2023, mula sa mga iba't ibang weather stations si Pag-asa, nangunguna sa may pinakamataas
ang Dagupan City sa Pangasinan na umabot ng 51 degrees Celsius ang kanilang heat index. So mukhang tingin ko medyo abnormally ang recorded nito ng temperature kasi sa bandang Central Luzon kasi is hindi naman umaabot ng 45 degrees ang heat index. Pero dito sa may Dagupan umabot ng 51 degrees. Mas mataas pa siya sa pinakamataas na temperatura sa Mindanao area, which is ang pinaka-highest temperature kasi ang Zamboanga Peninsula na umabot sa 36.2 degrees Celsius. Pero yung temperatura sa Dagupan, hindi naman ganun kataas na ang heat index nila ay aabot ng 51 degrees Celsius. So medyo merong erroneous data yung heat index na to. Pero dahil nga officially Pag-asa yan, ay may tuturing natin yan ang pinakamataas na heat index ni Pag-asa kahapon since October 31, 2023. Pero wag natin basta paniniwalaan yan na ganyang kataas dahil malayo yan sa actual na temperature na dapat sa Mindanao nanggagaling ang pinakamataas na heat index. Dahil sa may bahagi kasi ng Mindanao, ang may pinakamataas na alinsangan sa bansa, lalo na pag gantong buwan ng November at December area. Pero dahil official nga, na masusundin pa rin natin na ang Dagupan City nga sa Pangasinan na may pinakamataas na heat index. Pero hindi sila ang nangunguna sa may pinakamalinsahang panahon ayon sa aking PH Extremes in past 24 hours. Pero dahil nangunguna ang Dagupan ay halos pumapangalawa lamang kami na may pinakamataas na heat index at 43.7 degrees Celsius. And the rest na kasi ng iba't ibang bahagi ng weather station sa Pag-asa ay naglalaro lamang sa 42 degrees pababa na. So, kung sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna nga ang Zamboanga Peninsula, of course yan sa may Mindanao area, na may nasa temperaturang 36.2 degrees Celsius sa pinamataas. So, dapat ang Zamboanga ang may pinakamataas na heat index supposedly. Pero sa hindi malamang dahilan bakit ganun kaamabot ang init sa Dagupan sa Pangasinan area, yan ay hindi natin maipapaliwanag. Sa lowest temperature naman, sa Baguio City ay nasa pinaka-lowest of 16.8 degrees Celsius. So, natiling mas bumababa pa rin ang lamig. Halos ang Baguio City halos hindi naman nalalayo sa bahagi ng Dagupan sa Pangasinan. Pero bakit ganun katindi ang heat index sa Pangasinan pa rin? So medyo questionable yon. Sa Iloilo naman, nangunguna naman sa may pinakamataas sa Iloilo na halos violent rain showers na umabot ng 110 mm dyan sa may bandang Alabat. Pero sa amin kahapon, actually wala kaming ulan na record kahapon. Pero ngayong araw ay halos drizzle rain lamang ito na umabot ng 0.3 millimeter ang total rainfall. Ito ay para sa unang araw ng November. So, mayroon kaming maliit na pag-ulan lamang. Halos drizzle rain lamang ito mga folks. At kung titingnan ninyo sa ating CCTV live snapshot ay napakamaulap po. So, medyo bahagyang makulimlim dito sa amin sa Caloocan ngayon. At sa ating dashboard, makikita po, dalawa na ang ating low pressure area. Pero itong C92W ay hindi na natin may kukonsidera ang isang active low pressure area. Dahil bukod sa tropical wave na lamang ito o isang trough na maituturing, pero dahil active pa rin siya, ay manatili natin siyang maikukonsidera pa rin isang invest low pressure area na naka-embed nga sa ating shear line. Pero may mga tayong bago na sumunod sa kanya na C92W na bagong low pressure area. Yan ay itatalakayin natin mamaya, pero nasa labas pa naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating outside humidity, nasa 72% po. So, medyo mataas ang ating outside humidity mga folks. Bumababa ito ng 2% since last hour. Mataas pa rin ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila at 1,012 hectopascals. Steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, mukhang may 13 hours pa and 21 minutes to high tide. So, medyo layo-layo muna. Diyan sa Manila Bay na mangingisda natin sa Pampang, medyo layo-layo muna kayo dahil medyo mababaw-babaw po ang level ng dagat dyan. Mayroon pa kayong mahigit 12 hours o 13 hours para lumapit dyan sa Pampang na Manila Bay at mag-high tide ito. O to be exact, gabi na po ito at 11:30 PM na po ng gabi. So mukhang malabo na po kayo makapaglapit dyan maghapon sa Pampang ng Manila Bay dahil mababaw nga po. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kanina nga 5:51 AM at inasahan lulubog ito mamayang 5:27 PM. Ang ating warning gibbous naman na sinag ng buwan at 89% illuminated. Sisikat naman ito mamayang gabi 8:15 PM at inasahan lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga 8:51 AM.
At so far, wala tayong may comment sa ating air quality. Maganda po ang ating air concentration. So, kahit hindi magmas, okay lamang. Pero always, i-monitor pa rin natin na anytime pwede itong tumaas anumang oras ngayong araw. Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes ay nasa magiging maulap po ang ating maghapon ngayon at mataas ang ating tsansa na pag-ulan at 100% chance. Bukas ng Huwebes ay magiging may mga maulap din ang kalangitan at may mga pagkulog at pagkidlat na di inaasahan. Mataas din ang tsansa ng pag-ulan bukas at 86%. At sa ating highest and lowest temperature mula ngayong araw hanggang bukas ay naglalaro sa 29 to 30 degrees Celsius ang highest at ang lowest naman ay naglalaro sa 23 degrees Celsius. At ayun naman sa local weather advisory ay naka-issued kaninang 4 o'clock AM ay namataan ang low pressure area. According yan kay Pag-asa kaninang 3 AM ay namataan nila sa coastal waters na ng Karamuan, Catanduanes. So halos wala na po itong magiging significant kumbaga wala na significant na cyclonic effect. Pero yung mga pag-ulan lamang dala ng trough nito ang iasahang magpapaulan sa area na yan ng Bicol region na aking nabanggit kanina hanggang sa bahagi ng Eastern Luzon areas na. Maaring madamay na ang Metro Manila dahil nga po nagsasama ang epekto nito ng low pressure area kasabay ng embedded dyan sa shear line natin na umiiral ngayong araw. At tuloy-tuloy po yan gaya ng aking sinasabi sa mga nakaraang araw. Dahil expected ang mga pag-ulan ngayong araw, lalo na sa may Bicol region at ilang bahagi ng Southern Luzon, ayon naman sa General Flood Advisory and Warnings mula sa Data Pin ni Pag-asa dito sa aking webpage section sa Hydrological Advisory Monitorings ay nakataas ang bahagi ng Quezon Province, buong Bicol region, buong Southern Luzon, kasama ang Mindoro area, Samar region, so buong Samar region nakataas din daw at pati ang Masbate sa may mga nakataas na posibleng babahain na mataas sa area na yan kung sakaling magkakaroon ng mga tuloy-tuloy na malalakas ang pag-ulan sa nabanggit na area na ito mga folks. Paghandaan at ingat po sa mga potensyal na pagbaha at wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa lalo na sa bahagi ng Bicol region na nakakaranas ng ilang moderate and some heavy rains o possible violent rain showers lalo na ng mga taga Camarines Norte. Okay, sa ating monthly summary mula sa aking weather station sa Caloocan City sa buong buwan ng October ay lumalabas po na yung ating highest temperature average. Pinaka-highest temperature ay ang maximum lamang na inabot sa amin ay 34 degrees Celsius lamang. So normal ito dahil sa loob since nakalipas na 2 years ago ay naglalaro lamang sa at least 34 to 35 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na temperatura by the month of October. So expected natin yung mga anomalies bababayan. Pero titingnan natin sa global temperature kung mas mahigit pa ring mataas ito sa nakalipas na ilang dekada. So wag naman sana mga folks, sana makabawi man lang. Sa ngayon ay according sa aking weather station for the month of October 2023 ay nasa 34 degrees Celsius ito. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa nakaraang 2 taon mula noong 2021 hanggang 2022. Dahil noong 2021 ay nasa 34.6 degrees Celsius at noong last year ay nasa 34.9 degrees Celsius na mataas na temperatura. Ngayon ay nasa 34 sarado sa 34 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na temperatura. Sa high average o mean average o average temperature natin dito sa Caloocan according sa aking weather station ay constant lamang nasa 28.4 degrees Celsius. So halos magkapareho sila noong year 2021 at ngayong taon na parehong nasa 28.4 degrees Celsius. So normal naman at walang naging anomaly o sobrang pagtaas ng temperatura ngayong October dito sa amin sa Caloocan. Sa pinaka-lowest temperature naman o pinakamalamig na temperatura, mukhang ngayong taon na October 2023 ang may pinakamababang na itala sa amin sa Caloocan City na nasa 23.3 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang na itala na aking weather station. Sa nakalipas na 2 taon ay mula 24 degrees Celsius, ngayong taon ay nasa 23 degrees Celsius ito halos. So, exact 23.3 degrees Celsius. Medyo good news ito sa amin sa mga taga Caloocan City. So expected sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay magiging mas malamig ang temperatura ngayong taon dahil nga po sa pagbaba ng husto ng temperatura ayon sa aking weather station
for monthly summary. Sa nakalipas na 2 taon ay mas bumaba ito ng 1 degree Celsius ang temperatura ngayong October. Sa Inulan naman, mukhang mas mababa ngayon this time o below average rainfall kami ngayong October na nasa total of 226.5 mm lamang ang naging total rainfall sa amin. Pero hindi gaya nung year 2021 na sa mahigit 100 mm lamang ang naging total rainfall nitong October. Pero at least below normal ito na mas mababa kaysa noong year 2022 na nasa 394.2 mm ang naging total rainfall. Ngayong taon, nitong October, ay mas mababa ito na nasa 226.5 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, medyo bad news ito dahil mababa ang naging pag-ulan. Well, epekto na rin kasi yan ng El Nino ngayon, kaya po mas mababa ngayong taon this October 2023. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagi ng panahon sa buong bansa. Well, nakikita natin sa ating heavy rain potential sa satellite imagery mula ng Himawari, makikita ang halos sa silangan ng Luzon ang mas inuulan ngayon, kasama ng ilang bahagi ng Bicol Region at Southern Luzon. Ingat po at magdala po ng pananggalang sa ulan at asahan po ang mga ilang heavy rain showers. Ingat po sa mga potential na babain, lalo na sa mga pamamayan natin ngayon na dumadalaw ngayon sa mga iba't ibang parte ng Luzon area hanggang Bicol Region sa puntod ng mga mahal nila sa buhay ngayong araw. Dahil po, asahan po ang magiging maulan po sa area na yan sa halos buong Isabela area, Cagayan Valley, ilang bahagi ng Kasiguran Aurora, Baler, pababa ng halos buong Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region mula dyan sa may Camarines Norte. At excuse me po mga folks, at dyan sa bahagi ng Bicol Region mula sa Iriga, Legazpi at Catanduanes Island area. Siyempre, ang nalalabi ng Southern Luzon ay hanggang dyan sa bahagi ng Marinduque, kasama na ang Calabarzon. Dyan sa may bandang Laguna, Batangas area, ay expected din po ay mga ilang heavy rain potential ang iiral sa inyo yan. At dahil dyan, expected din na magkakaroon ng mga ilang pag-ulan na iiral naman sa NCR dito sa Metro Manila, kasama na ang bahagi ng Bulacan, Angeles, Pampanga, at ilang parte ng Zambales area, sa may bahagi ng Tarlac, Central Luzon, mag-isa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, pataas na po yan ng bandang Dagupan dyan sa bahagi ng Pangasinan, at ilang bahagi ng La Union sa may bandang Kaluran ng Lower Luzon, at ilang bahagi ng Benguet, pataas na po yan ng bandang Tuguegarao area. Expected yan na halos buong Lower Luzon makakaranas na may ilang kalat at pag-ulan, na mga ilang pagkidlat at pagkulog. Epekto na rin ng dumadaloy natin na embedded ng northeast monsoon plus ng ating sea line at yung naka-embed na low pressure area ngayon dyan na naka-tropical wave ngayon na nagpapaulan dyan sa may bandang silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon kasama ang Bicol Region area. At kung titingnan natin sa ating Himawari 8 satellite imagery ay halos ang buong bahagi ng Cagayan Valley mula dyan sa bahagi ng Bagaw, pababa ng Tuguegarao, Tabo, Caban, Ilagan, hanggang dyan sa may bandang Etiagi ay nababalutan ngayon na makakapal na kulapan na may dalang ilang moderate and some heavy rain showers. At inaasahan ang buong Isabela, mula dyan sa may bandang Palanan, pababa ng Kasiguran Aurora, makikitang nababalutan ng mga kakapal na kulapan na may dalang water vapor na umaabot ng approximate 55 mm ang total rainfall dyan sa area na yan. Baging dyan sa bahaging Pulilio Island sa may Quezon Province nga, at sa mga bahagi nga po ng Calabarzon na banggit ko na kanina at pumapasok na ngayon sa baba ng Cabuyao, Calamba, Laguna at inaasahang papasok ito ng Metro Manila na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayong inaasahang maghapon sa Metro Manila. So magdala o maghanda po ng pananggalang sa ulan ngayong araw na ito mga folks ha. Sa mga dumadalaw ngayon sa puntod ng mga mahal nila sa buhay ay kung mayroong sana kayong malaking tent at yung parang sakluban i-ready na po mga folks dahil anytime ay magkakaroon ng mga pagbuhos ng ulan dyan. And the rest ng Central Luzon, magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers at anytime din magkakaroon ng mga kalat-kalat at pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog mula Tarlac at ilang bahagi ng Dagupan area at Urdaneta, bandang Pangasinan area yan. At wala sa bahagi ng katimugang parte, mula dyan sa Mimaropa, mula Mindoro hanggang Coron ay magiging maulap din at mga isolated rain showers din ang iiral na may ilang pagkulog at pagkilat dahil na rin sa extension ng ating sea line
at umaabot dyan sa bahagi ng Palawan mula dyan sa may El Nido all the way ng San Vicente Rojas at Puerto Princesa. Expected po mga kalat-kalat na pag-ulan mula rin dyan sa bahagi ng Quezon pababa ng Sopronio, Española hanggang Brooks Point area na yan. Siyempre, hindi lusot ang mga taga Calayan Islands ha. Kung baga kung lalo na sa mainit ngayon na umiinit ngayon ang posture dyan ng ating Philippine Coast Guard at ng mga walang hiyang Chinese na yan na laging nanggugulo sa atin sa nagpapadala dyan sa may bandang Bajo de Masinloc. Congratulations sa ating mga tagapagtanggol natin na Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard para ipagtanggol at igiit na sa atin ang ating teritoryo. Pero ingat po dahil asahan po magiging maulan po dyan sa parte ng Bajo de Masinloc at ilang bahagi ng Calayan Islands mga folks ha. So kung maaari yung mga malilit nating mangingisda dyan ay medyo restrain po muna dahil expected po ang mga heavy rain showers sa area na yan. At mula sa Southern Luzon, mula dyan sa may bandang Panay Island, pababa na po ng west hanggang Eastern Visayas. Magiging maulap po ang bahagi ng Panay Island ha, dyan sa may bandang Roa City, Calibo, Aklan, hanggang dyan sa may Malay, hanggang San Jose de Buenavista, magiging maulap po. So expected din mga isolated rain showers na may ilang mga localized thunderstorms. Pero mula dyan sa may bandang Bacolod at ilang bahagi ng Negros Region, magiging katamtaman po lagay ng panahon sa inyo hanggang dyan sa may bandang Cebu area at Bohol, sa Central Visayas hanggang Leyte, magiging katamtaman po ang mga kalagayan dyan at asahan po ang medyo maalinsangan sa inyong lugar. So wag po masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw, magkaroon man ng mga forecasted isolated showers ay mga panandalian lamang ito na hindi gaya ng nararanasan ngayon sa may bandang Southern Luzon area. Mas magiging maalinsangan sa inyo mula dyan sa may bandang Central Visayas hanggang Leyte area. Pero mula dyan sa may bandang Eastern Visayas, dyan sa may bandang Lawan, Allen, Catarman, Northern Samar hanggang Pambuyan, Calbayog City hanggang San Policarpio, magkakaroon lamang ng mga ilang maulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Epekto pa rin ng edge o dulo ng ating monsoon trough na yan dahil sa expected na scattered ng monsoon trough mula sa low pressure area na si 92W. Pero manaka-naka lamang ito pero at least magkakaroon ng mga ilang isolated na mga kalat-kalat din ng pag-ulan may inaasahang pagkidlat at pag-ulog dyan sa aking nabanggit. Pero muna dyan sa bahagi ng Catbalogan City pababa ng Borongan City, Eastern Samar hanggang sa Salcedo at Gian Eastern Samar, magiging maliwalas at maalinsangan po ang ating panahon, katamtaman at magiging mataas ang ating humid dyan. So huwag masyado magbilad sa tinding sikat ng araw, lalo na nitong maghapon. May forecast man ng mga uulanin dyan sa hapon o sa gabi, especially dyan sa may bandang Borongan City, Eastern Samar, paghandaan na lamang po dahil anytime magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Pero pagdating sa Mindanao, entire ng Mindanao magiging malinsangan po, maliwalas, humid po ang maglagay ng panahon sa buong bahagi ng Mindanao area. Mapa Zamboanga man yan o mapa Surigao del Norte. Magiging malinsangan po at nakatamtaman ang magiging lagay ng panahon, lalo na sa bahagi ng northern part ng Surigao. Pero the rest ng Mindanao mula dyan sa may bahagi ng BERM, Sorsogen area, Davao Region, maging dyan sa may Compostela Valley, magiging maliwalas at mainit ang ating heat index yan. Mataas po aabot ng 35 to 36 degrees Celsius ang alinsangan dyan sa area ng Mindanao. So wag po masyado magbibilad sa tinding sikat ng araw, lalo na sa mga dumadalaw sa mga puntod ng ating mga mahal na nanyumao sa buhay. Magdala na lamang ng payong dahil po maghapon po magiging maaraw dyan sa inyo mga folks. Magkaroon man ng mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi, epekto lamang yan ng paglamig ng temperatura at magkakaroon ng water vapor na magko-condense pagdating po ng hapon o ng bandang gabi po mga folks. So expected lamang, mga panandali lamang na uulanin yan hanggang sa ito'y tumila uli at magkakaroon na naman ng panibagong alinsangan. So dahil dyan mataas po ang humidity, humid natin, hindi yan ang humidity yung humid, ibig sabihin nyo mainit na mataas ang ating humidity, the same time mataas ang temperatura. Mahirap pong magpatuyo ng pawis niyan sa ganyang lagay po mga folks. Kaya wag na lang iwasan na lamang po natin na masyado magpapawis dyan sa buong bahagi ng Mindanao area maging sa Zamboanga Peninsula. At dahil sa epekto pa rin ng ating northeast monsoon at shield line ay mataas po ang pag-alon dyan sa bahagi ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng Apari at Babuyan Islands, Cagayan at bandang Isabela.
Naglalaro po sa 1.25 ang taas ang alon. So expected may bahagyang gale warning tayo dyan. Sa malilit nating mga sasakyang pandagat, medyo bawal po muna ngayong araw na lumayag dyan sa mga nabanggit kong area sa extreme northern Luzon of coast, maging na Ilocos Norte of coast. Medyo bawal po muna. Mataas po ang alon dyan na naglalaro sa 1.25 meters ang taas, mga folks. Pero sa katimugan naman mula sa may bandang Southern Luzon hanggang Mindanao, wala man tayong komento dyan. Malaya po tayo makapaglayag maging ng ating malilit na mangingisda dahil wala namang nakataas dyan na pagtaas ng alon o ng gale warning. Ingat na lamang anytime, lalo sa may bandang luukan ng mga mangingisda natin dyan, ay ingat na lamang at watch na lamang, lalo na sa mga inuulan ngayon sa parting Southern Luzon at Bicol region area. At maasahan po kasi na may mga pagkulog at pagkidlat dyan, lalo na sa silangan ng Luzon hanggang Bicol region. Ingat po sa ating mga mangingisda, lalo na sa mga malilit nating mga mangingisda, mga folks ha. At base naman sa ating computer-generated tropical cyclone sector, para sa lagay naman ng ating tropical cyclone development, kung meron man, ay bukod kay tropical wave na si 92W na naka-embed na sa ating shale line na magpapaulan ngayon sa bahagi ng silangan ng Luzon, ay meron tayong namataang isang bagong low pressure area as of 10:15 AM. Ay so far ay wala pa namang significant na enhanced development nito. Under observation pa lamang siya o investigative observation. Pero maituturing na itong isang shallow low pressure area. Dahil sa ngayon, very insignificant at medyo hilaw-hilaw pa po ang development nito. Pero mananatiling nating babantayan, mga folks. Well, namataan ito sa layong 3,374 kilometers, silangan ito ng Agusan del Sur, sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o sa may bandang Caroline Islands pa rin ito, mga folks, o bandang Micronesia rather. Yan, bandang Micronesia po siya, layong 3,374 kilometers. So halos bandang southeast ng Guam ito nakalukit. Pero dahil insignificant pa yung development na to, inaasahan natin babantayin pa rin natin ito sa loob ng 55 to 70 hour period for possible development. Dahil sa mga forecast na ating minomonitor ito nung nakarang linggo pa, ay meron na kasi siyang significant na convergence dyan sa bahagi ng Micronesian region. So titingnan lang natin kung magkakaroon ng significant development o enhancement itong bagong low pressure area. Tinawag na 93W, mga folks. So typically mga malalaman natin yung significant niyan ay siguro mga weekend na po, mga folks. Titingnan natin kung magkakaroon siya ng further enhanced development. Since malayo pa naman ito sa bansa, wala pang masyadong nakikitaan na threat sa ngayon ito sa bansa, mga folks. So sa mga nagre-report at nagsasabi sa akin na magiging bagyo kagad yan, wag muna po tayong mag-conclusion o mag-jump to conclusion sa ngayon dahil maaari itong mag-dissipate din kagad ng gaya ng nangyari kay 92W. Since 2 weeks ago, nabanggit ko na nga po sa mga forecast ko na pag pumasok man yan ng ating Philippine Area of Responsibility at lumapit nga sa may silangan ng Bicol region, ay inaasahan na maaaring mag-dissolve din kagad ito paglapit ng kalupaan at halos nangyari na nga po ngayong araw. Actually, kahapon pa nangyari yan, mga folks. So kung kay 92W, kung pagbabase natin ang kanyang tropical forecast assessment niya, just in case, mula sa ating West Pacific Basin monitoring ay so far mataas siya at around 30% pa naman ang kanyang current anomaly. Yung kanyang 24-hour anomaly ng TCFP ay mataas na rin. At least nasa 20% pa naman. Medyo hilaw-hilaw pa. So titingnan pa rin natin sa loob ng 48 hour kung magkakaroon ng further development. Dahil naglalaro lamang sa 20 to 40% lamang ang pinapakita pa nitong development sa susunod na 24 oras. Pero kung pagbabasa naman natin ang tropical o global spectral model rather, makikita natin may yung development ito. Ayan ang pinapakita na nagkakaroon ng pag-develop itong low pressure area na si 90TW at bahagyang kumikilos ito pakanluran. Ayan o. Aalpa siya ng bandang Guam area. So titingnan natin kung mangyayari yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay insignificant pa at wala pang organized development sa ngayon. Masyado pang maaga para magkaroon tayo ng conclusive observation. Dahil kung sisilipin natin, yung kanyang mean sea level pressure ay halos na stationary lamang yung atmospheric pressure sa may bahagi ng yan ng Micronesian region na naglalaro sa 1,008 hectopascals. Wala pa naman tayong nakikitaan na mas bumababa dito na 1,007 hectopascals pababa sa hanggang November 5
2023 according dito. So, gaya na aking analysis ay obserbahan muna natin dahil masyado pang maaga para magbigay tayo ng agad ng conclusive report para sa development ni 93W sa ngayon. Probably mga weekend natin ito maoobserbahan pa ng mas further para magkaroon tayo ng significant o further observation kung ito ay magkakaroon ng paglakas at pag-enhance. Pero kung pagbabasa natin sa ating computer models, makikita natin na ang range ng forecast nito mula November 3 hanggang November 8, 2023. Yan na, binanggit ko na po yung range ng forecast niya. Ay makikita natin ay posibleng si 93W ng itong nakikita ng GFS na magkakaroon ng pag-enhance between that data, November 3 hanggang November 8. Tandaan po natin yan mga folks. At abahag bandang kikilos ito pakanluran. Pero lalapit muna ito ng bandang Guam by November 6 o November 7, 2023. Sa ngayon, wala pang masyadong klaro o paglilinaw dito kung ito'y tuloy-tuloy nakikilos pakanluran at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan naman natin kay ICMWF, halos nagtutugma naman ang forecast ni GFS na nagkakaroon ng enhanced development. Pero nanatiling medyo shallow ito na naglalaro ng hanggang 1,007 to 1,006 hectopascals. Kung mangyayari yan, ay maaaring itaas agad yan ni Japan Meteorological Agency bilang isang active low pressure area na. Pero once na umabot na yan ng 1,006 hectopascals, ay maaaring sa loob ng 48 hours kay GMA, inataas na nila agad ito bilang tropical depression. So, ganyan na kaagad ang takbo ni GMA. Pero sa atin ay magre-rely pa rin si Pag-asa kasi kay GMA. Pero sa mga ibang international weather agencies, ay hindi pa sa kanila maituturing yan na isang tropical depression. So titingnan natin dahil ang sinusunod kasi ni Pag-asa ay yung development observation ni Japan Meteorological Agency. Automatic na yun mga folks ha. So i-assume na natin yun kaagad. Mula kay NAVGEM, mas aggressive naman kay NAVGEM na ipinapakita kanina lamang. Pero ngayon mukhang walang updated si NAVGEM. So balikan na lamang natin maya-maya at mag-update tayo siguro bukas regarding sa mga continuous forecast ni NAVGEM. At maging sa may ibang weather agencies ng ICON, halos tugma rin. Ayan pinapakita rin na mayroong shallow development o tropical wave dito sa may bandang southeast ng Guam. Malamang ito ay si 93W. So kung nagtutugma-tugma sila ng apat na weather agencies na to, mukhang mayroong possible o may posibleng development o paglakas itong si 93W sa mga susunod na araw. So malinaw yan mga folks ha, na inuulit ko, mukhang may tsansa o may posibleng paglakas itong si 93W hanggang sa mga susunod na araw. Ayon kasi sa mga computer models, 4 versus sa 5 ay nagtutugma-tugma halos ang kanilang mga forecast. Kung isasama natin kay GMA halos sa nagtutugma ng bahagya yung forecast mula sa Global Spectral Model. Ayan Pero yung enhancement niya medyo malayo pa sa ipinapakita ng mga computer models mula kay GFS, ICMWF, ICON at GEM. So, although tugma sila ng ipinapakitang shallow development dito sa may bandang Micronesia, which is na si 93W nga ang possible na candidate natin, ay hindi natin maialis ang posibilidad nga na magkaroon nito ng enhancement ayon naman sa mga computer models. So, malinaw yan mga folks ha, para hindi tayo malito. Pero hindi pa natin kinukonclude dito sa ngayon dahil mga bandang weekend pa po natin talaga malalaman kung magkakaroon nga ng further development itong si 93W na tutugma naman sa pinapakita ng extended forecast ng mga computer models natin na ginagamit at ng ating global spectral model. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa unang araw ng November 2023.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng November 2023. Huwag pong kalilimutan mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit na lamang din mula sa aking Facebook at sa aking website at www.pimoweather.com para sa iba pang mga detalye na gusto nyo malaman, lalo na sa mga ulanin dito sa Metro Manila, sa mga dumadalaw natin sa mga yumao sa mahal sa buhay, at sa mga ibang daily weather advisories na ating ginagamit, at automatic naman yung nag-generate sa aking website sa dashboard pa lamang mga folks, at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.